hindi po trabaho ng mga mambabatas magbigay ng ayuda. Ito po ay trabaho ng mga nasa executive department tulad ng mga gobernador, tulad ng mga city mayor, tulad ng mga municipal mayor at ng mga barangay captain. Dapat to tanggalin na ng national government yung kanila mga non-core function, kagaya ng mga nasa kongreso. Hindi po nila trabaho mamigay ng ayuda. Kung kayo po'y pumasok sa public service at nagpahalal para magbigay ng ayuda, mali ho kayo ng tinakbuhan. Dapat po ay nag-governor kayo, nag-city mayor, nag-municipal mayor o dili kay barangay captain. Ngayon, nagpapalakas po higit ang mga mambabatas, delikado po ang ating mga LGU. Baka pinaghahandaan po na labanan kayo pagdating ng panahon, kaya hindi rin nila binibigay sa inyo yung listahan nila, sinesikreto, yung listahan nila ng mga binibigyan nila ng ayuda. Sapagkat hindi po mahihirap yun. Political leaders po nila yun. Ito po ay legalized vote buying. Kaya yung mga LGU, imbis na dapat palakasin kayo ng pambansang pamahalaan, kayo po ay pinahihina at binibigay ang trabaho ninyo sa mga mambabata sa pamamagitan ng ayuda, yung AKAP, yung ang kakapal ng kanilang pitaka, yung po ibig sabihin ng AKAP. From Jedi 00, we support you po, Attorney Vic from Misamis Oriental. Balitang Hopia Money Popcorn. Attorney, ayokong basahan sana ito pero palabas lagi, pang-apat ko na yata nakita. Attorney, lifestyle vlog naman, lagi kang seryoso eh. Alam po ninyo, hindi ko po magagampanan yung lifestyle vlog o yung lighter side of my life because I know hindi po kayo interesado doon. Tayo po ay gumagawa ng diretsang pag-uugnayan sa inyo at tayo po ay laging seryoso sapagkat seryoso po ang problema ng ating bansa. Seryoso po ang kalagayan ng ating bansa. Kinakailangan po ng seryosong usapan mula sa mga seryosong tao na kayang magbigay ng seryosong solusyon para naman malabanan natin ang napakaraming seryosong problema tulad ng korupsyon at tulad sa mga nagnanakaw sa gobyerno. Kaya pagpasensyaan po ninyo kung gusto po ninyong makabuluhang talakayan at seryosong usapan at tamang impormasyon, dito po makakaasa kayo sa akin. Pero patawad po, hindi ko kayang gumawa ng mga lifestyle diretsang pakikipag-ugnayan sapagkat seryoso po ang ating mga problema at kinakailangan natin ng seryosong palitan ng kuro-kuro nang sa ganoon magkaroon tayo ng seryosong solusyon sa mga napakaraming seryosong problema ng ating bansa. Maraming salamat. Si Binibining Maharlika is restreaming now my live. Maraming salamat Binibining Maharlika sa iyong pagre-restream. At ulitin ko, ito po yung pinag-uusapan natin, yung patuloy na nakawan sa gobyerno, patuloy na pagnanakaw dito sa Pilipinas. Ninakaw ang 117 billion pesos PhilHealth funds, ng PDIC funds, 117 billion pesos. Pera ng PDIC linipat sa program appropriation. Kinuha yung pera ng 25 billion pesos ng DBP at 50 billion pesos ng Land Bank inilagay sa non-performing Maharlika Investment Fund. Yung pera po ng PhilHealth na 60 billion pesos last year, kinuha ng national government, ilinagay sa unprogram appropriation. Ano po yung unprogram appropriation? Ito po yung luho, kapritsyo, pork barrel ng mga mambabatas. At ganun din o, ang ating mga manggagawa sa gobyerno, 1.8 million strong government workers. Kinuha po yung 2.3 billion pesos ninyo. Sunog na po iyon. Ang nagsabi po niyan mismo ang COA. Sinunog ng GSIS management ang hard-earned 2.3 billion pesos ninyo. 2.3 billion pesos. Yung kinakaltas sa inyo tuwing sahod, umabot po ng 2.3 billion, sinunog po ng management ng GSIS. Sa paanong pamamaraan? Bumili po sila ng shares of stock o naglagak sila ng pera sa tatlong publicly listed company na hindi naman po kumikita. Bago sila naglagak noong 2022 or 2023, 3 taon po bago ang 2023. 3 taon
hindi po kumikita yung tatlong publicly listed companies. At sa loob ng 3 taon, from 2019 to 2022, ayon sa COA, hindi po ito nagbahagi ng dividendo. Paano nga naman makakapagbigay ng dividendo? Lugi nga ho, hindi kumikita eh. So sinunog sadya yung 2.3 billion pesos ng mga manggagawa sa gobyerno. Mag-ingay kayo, magalit kayo, kagalit-galit ito. Higit pa sa plunder ito. Kay MJ.Ku, do you feel sorry? Do you regret that you endorse? I feel sad, I feel bad, I feel sorry, I feel so ashamed sapagkat hindi ito yung pinag-usapan naming direksyon. Hindi ito yung napag-usapan naming landas patungo sa good governance. Ito ay patungo sa bangkaroteng estilo ng pamumuno, yung predatory governance. Ito ang ginagawa nila. Ayaw nila kayong umunlad. Ayaw nilang tumalino at umunlad ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Hindi po tayo bubuti sa ayuda. Wala po ni isang tumanggap ng ayuda ang kayang magbigay ng patotoo na bumuti ang kanyang buhay, na naiahon niya sa kahirapan ng kanyang pamilya. Wala pong buting dulot yung akap ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin po ng akap ang kakapal ng kanilang pitaka dahil dyan sa walang katapusan na akap, AIX at kung ano-ano pang ayuda na binibigay para mabudol pa kayo lalo. Junkie, sa okay ba sa iyo opinion ni Ted Filon na dapat maglabas ng salin ang mga tumatakbo? Okay po ako doon. Subalit kinakailangan maging responsable naman yung pagpapakita ng salin ng mga tumatakbo. Pero wag po yung tumatakbo dahil wala pa naman po yan sa gobyerno. Mandatory naman ho kasi mga kababayan na pag ikipapasok sa gobyerno, kinakailangan magsumite ka nung salin. Siguro ang ibig sabihin ng iba ay yung kung dapat bang ilathala o i-publish o ipakita yung salin. Doon no tayo may reservation because it will put in harm's way not just the one who submitted his salin, kung hindi pati ang kanyang pamilya. Kailangan lang responsable yung pagkuha ng salin at kinakailangan malinaw kung saan gagamitin. Kung para kasuhan, meron naman pong privacy mga kaso, pero kung para lang hiyain o dili kaya ay hiharas o takutin ang nagsubmit ng salin, wag na po tayong pumayag muna doon. Bukod sa salin, tama, ako po ay nag-submit nung ako ay nag-file ng aking Certificate of Candidacy. Ako ho ay nagsumite ng aking resulta ng aking drug test. Subalit hindi raw po kinakailangan, sabi ng Commission on Election. Bagamat, hindi po kailangan, dinala ko na rin sapagkat baka sakaling tanggapin, at least ako ay nagsumite na ng aking drug test. Yun din ho ang aking sinusulong bilang senador ninyo. Palakasin natin ang PIDEA. Amendahan natin yung kapangyarihan ng PIDEA na bigyan natin sila ng kapangyarihan na magsagawa ng mandatory drug test sa lahat na naglilingkod sa gobyerno at sisimulan natin yan sa tanggapan ng Pangulo para nakakasiguro tayo na tama yung direksyon ng ating bansa. Kay Christine Pangilinan, bakit po sinama ang PMA budget sa education budget? Hindi naman nila hawak yon. Tama yon. Sinama nila yung budget ng PMA, sinama nila yung budget ng PNPA, sinama nila yung budget ng Local Government Academy, sinama nila yung budget ng National Defense College, sinama nila yung budget ng Public Safety College. Hindi naman po under ng DepEd yan. Kaya po nila ginawa yan, rinemedyohan, rinetoke para magmukhang hindi unconstitutional yung budget natin ng 2025 na pinirmahan ni Bongbong. Hindi pa rin na correct yun. Hindi pa rin po legal yung pinirmahan niyang budget. Sapagkat pag inyo pong hinimay at atin po itong hihimayin, higit pa rin pong malaki yung budget ng public works kung iahambing mo sa budget ng Department of Education na kinaltasan ng 12 billion pesos. Binawasan ng 12 billion pesos. Ito'y sa kabila na kulelat po tayo sa larangan ng math,
sa larangan ng reading, sa larangan ng science at sa larangan ng spelling. Kulelat po tayo. Kulelat po ang mga kabataang Pilipino. Kinuhaan pa ng 12 billion pesos ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Si Martin Eigenman, keep the flame of patriotism, Attorney Senator Vic. Martin, I'm not here giving information. Thank you, by the way, Martin, but I'm not here just to inflame yung passion o pasilabin ang damdamin at pagmamahal sa bansa na nating mga Pilipino. Kinakailangan, nalalaman ninyo kung bakit dapat magliyab ang inyong pagmamahal sa bansa. Kaya po tayo merong ganitong araw-araw sinisikap ko na diretsahang pakikipag-ugnayan sa inyo nang malaman ho ninyo yung mga makabuluhang usaping panlipunan na dapat ay kasali kayo, dapat ay naririnig kayo at dapat may tinig kayo. Kay Hatchival, salamat. Kay Maria Tuazon, kay Proseso Angel Palpalato, kay Edgar Lapurga. Dapat kahit 10,000 lang ang ninakaw, dapat parusahan o tanggalin na sa pwesto. Pag-aaralan po natin yan from 50 million, initial panukala ko, baba natin into 5 million. Pero nakikinig po ako sa inyong lahat, kaya tayo may diretsahang ugnayan. Kung kinakailangan pa natin ibaba ho natin. At isunod natin ang parusang bitay o death penalty sa lahat na magnanakaw sa gobyerno. Kay E.G. Gutierrez Escorial, bakit po lagi si VP Sara ang question nila tungkol sa pera? Mas malaki po binubulsa nila. Kasi nga po nais din nilang nakawin ang posisyon ng Vice Presidente kay Inday Sara Duterte. So makikita natin kung gaano kagahaman sa pera, hindi lamang sa pera kundi pati sa kapangyarihan ng mga ito. Hindi po sila kontento na pera lang po ninyo, yung pera nating mga Pilipino ang kanilang nanakawin at ninanakaw. Kinakailangan nakawin din nila ang Office of the Vice President o yung posisyon ni Inday Sara Duterte para nang sa ganoon makasiguro sila nalalagpas ang kanilang termino sa 2028. Huwag tayong pumayag. Huwag ho tayong pumayag. MJ Cruz, thoughts on the 3 impeachment cases against VP Sara. Alam mo ninyo, ito ay political persecution. Nasagot ko rin po ito nung ako'y natanong doon sa programa ni Binibining Karen Davila. Alam mo ninyo, premature, inunahan ng mga elitistang mambabatas yung trabaho ng COA. Wala pong business ang Kongreso na mag-imbestiga at agawin. Pati po trabaho ng COA, ninanakaw na nila. Ganyang kalala ang ating gobyerno ngayon. Pati po trabaho ng COA, ninanakaw na nila. Sila na nag-iimbestiga, sila pa magsasabi kung sinong guilty o hindi guilty, at sila pa ngayon ang naghahabla ng impeachment. Ganyan po kalala yung kinakawan sa gobyerno. Pera, kayamanan ng bansa, pati po pwesto ng Vice President ay ninanakaw na rin ng mga tiwali at elitistang mambabatas. Kay Jex Chu, bakit kasi nag-support ka kay Bongbong? Ayan, sobrang korupsyon na. Sapagkat kami ho kasi ay nagsama ng matagal at ako'y nakitaan ko naman siya at nag-agree kami na tutungo po tayo sa tamang uri ng pamumuno. Hindi rin naman ho siguro ninyo nakita na talaga palang nasa dugo nila na pakialaman ng pera ng mamamayang Pilipino. Pagka nasa DNA na po ng tao yung pagnanakaw, wala po tayong magagawa ron. Kung magaling silang magtago ng kanilang totoong pagkatao, kaya po tayo ngayon ay naglalahad ng mga korupsyon nila para hindi na tayo mabudol muli. At yan din ang aking panawagan. Higit pong malaki ang boto ni Vice President Inday Sara Duterte. Protektahan po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Yung 32 milyong Pilipino, wag ho kayong pumayag na nakawin ng iilang elitistang kongresista ang inyong sagradong mandato. Mahirap naman, ninanakaw na lahat ng yaman nating mga Pilipino. Pati ba naman yung sagradong mandato ninyo, pananakaw pa natin. Mag-ingay ho kayo, makiisa kayo at iparamdam ninyo na hindi kayo sang-ayon sa patuloy na pagnanakaw. At yung kay MJ Cruz, yun po ang aking sagot.
na hindi naman po natin malalaman kung nasa DNA talaga ng tao ang pagiging mandarambong at nakaw dito, nakaw doon ang layunin. Nasa DNA ho pala nila, wala na ho tayo magagawa ron, labanan na lang natin. Kay Kikay Store 2023, Attorney Vic, sana magkaroon din po ng batas sa pag na-convict na ban sa pagtakbo ng gobyerno. Meron pong ganon. Kung meron pong conviction at yung conviction po ninyo ay may kasamang perpetual disqualification or perpetual absolute disqualification, hindi na po kayo maaaring kumandidato. Ganon din yung ginagawang pagnanakaw sa posisyon ng Vice President. Isa pong convicted na mambabatas ang nagsusulong nito. Saan ka naman nakakita? Convicted na mambabatas sa kasong kriminal, siya pa ang namumuno, isa sa namumuno na nakawin ang pwesto ni Inday Sara bilang ating halal na Vice President. Huwag po tayong pumayag. And again, tuloy-tuloy lang po yung nakawan na ginagawa nila. Nandiyan yung PDIC, 117 billion pesos. Yung nag-violate ng law here and abroad. Ano po yung... Dapat po, yung mga nag-violate ng batas dito or sa abroad ay kung dapat... hindi na po dapat kumandidato. Basta't meron pong conviction at meron pong patunay na ikay may ginawang hindi ka aya-aya, hindi ka dapat ihalal at hindi ka na dapat pakandidatuhin. Balikan ko lamang o yung listahan ng patuloy na pahaba ng pahaba ang listahan po ng kanilang ninanakaw. Ninakaw yung PDIC, ang halaga po nito ay 117 billion pesos. Ninakaw po, ilinipat yung pera ng DBP at Land Bank, combined amount 75 billion pesos. Ano po naging resulta? Tinawag po ng IMF ang atensyon ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Ang sinabi, you have to restore the capital of DBP and Land Bank before they might encounter a liquidity problem. So kinuha ang pera, dapat daw ibalik. Hindi po COA nagsabi niyan, IMF, yung International Monetary Fund. Ganon din po, yung kinuhang pera ng PhilHealth, 60 billion pesos, tapos walang binigay na budget ngayong taon, nanganganib po yung issue ng kalusugan at kaligtasan ng mga senior citizens, ng mga persons with disability, at ng mga mahihirap at higit sa lahat, yung mga manggagawang kinakaltasan na tinatawag nating direct contributor. So napakarami pong problema at magpapatupad po ng taas na koleksyon na naman din ang SSS. Tama po, sang-ayon ako doon sa mga nananawagang wag munang ituloy yung increase doon sa SSS contribution. Dahil ang sinasabi ho ng mga nananawagan, ang huling partisipasyon ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas na magdagdag ng pondo sa SSS ay noong taong 1957 pa. 1957 pa huling naglagak ng pera ang Republika ng Pilipinas diyan sa SSS. Ayon din sa kanilang mandato sa RA 11199. Ilang taon na po yan, hindi nagbibigay ng pera ang gobyerno, ipapasa na naman nila. Sa mga manggagawang Pilipino, dapat muna preno. Hayaan natin ang gobyerno maglagay ng pera sa SSS. At yun nga po, tigilan na yan. Yang ayudang yan, yang akap na yan, yang AIX na yan. Korupsyon lang naman talaga yan. At ngayong nagsimula ang taon, meron din po nagpadala rito, 4 agad ang loan winner ng loto. Yang loto ng PCSO, 4 agad do ang loan winner, loan better nanalo ngayong 2025. Kalalaki po ng premyo, isang 57 million, isang 18 million, isang 314 million, tama ba? 314 million at isang 29.7 million. Pati yung share o bahagi ng PhilHealth na nagmumula po sa PCSO na dapat sana ay automatic papasok sa kaba ng PhilHealth, hindi na rin po binibigay ng PCSO. Pati po yung automatic revenue share ng PhilHealth mula sa PAGCOR, hindi na rin po binibigay ng PAGCOR. Saan dinadala ni Bongbong Marcos ang pera nating mga Pilipino? Saan dinadala? From Boljak TV, Manuel Malyari,
Senator, saan po ang mga tagapagtanggol ng mamamayang Pilipino? Parang tulog yata sila. Di nila alam ang nangyayari sa ating bayan. Mahirap po gisingin ang nagtutulog-tulugan. Alam po natin yan. Mahirap gisingin ang gising at kinakailangan po magsama-sama tayo dito sa akbang ng maisog at maging tunay at maisog na oposisyon. Kay Tamina's World, masyadong nakalungkot ang nangyari ngayong harap-harapan na ang korupsyon. Pero nagbubulag-bulagan ang mga tao. Marami na pong gising. At nakikita ko dito sa ating pagla-live, ang daming sumasali. Subalit, marami pa ho tayong dapat gisingin. At marami at malawak pa po dapat ang ating abutin at malawak pa rin po ang dapat nating puntahan para nang sa ganoon ay matauhan po ang sambayan ng Pilipino because it is important for all of us to know what is at stake for every Filipino and for our country this midterm election. From Boljak TV, si Rich Tong, you have our vote, Senator Vic, salamat. Kay Lea Bolyosos, please vote, Attorney Vic Rodriguez, salamat. Salamat. At kay Sunrise Lulu, kay DJ Baronda McQueen, yung bitay po ay electric chair. Ang bitay po kasi natin ngayon ay yung lethal injection. Pag-aaralan po natin yan bilang senador ninyo kung pwede nating maibalik yung death by electric chair instead of lethal injection. Pero sisikapin ko, unang-una, pababain po natin yung threshold ng plunder. It does not make sense. It does not make sense at all why we should wait for these crooks in government to steal more than 50 million pesos before we can run after them and file a case of plunder. Pangdarambong po yan eh. Kaya ibababa natin yung halaga ng plunder from 50 million to 5 million. May nagsasabi 10,000, 1 milyon. Pag-aaralan po natin yan. At kasunod po niyan, ibabalik natin ang parusang bitay o death penalty sa lahat ng mapapatunayan na nagnakaw sa pera nating Pilipino para matuldukan na yung tila nagiging kultura na ng korupsyon. Huwag tayong pumayag, ang Pilipino po, ang mga Pilipino hindi magnanakaw. Huwag nating hayaan na masira itong napakagandang pag-uugali at values natin bilang bansa, bilang tao, bilang Pilipino. Kaya from OFW Good Vibes Studio, yes sir, saludo po ako sa mga sinasabi. Salamat, isinisawalat niyo ito kasi grabe na po, binabayaran na po nila para may tayong lumaban. Kapag may eleksyon, nandito kami tutulong sa kampanya mo. Maraming salamat kay OFW Good Vibes Studio. Sana ho, ipangampanya nyo rin ako sa inyong mga kamag-anak, pamilya, kaibigan, kaklase, kapitbahay, kaprobinsya, kasyudad dito po sa Pilipinas at sa lahat ng Pilipino saan man panig ng mundo. Kay Lita Amate Florendo, Attorney Vic, ingat po kayo, maduming maglaro ang mga Marcos. Alam po ninyo, talaga namang hindi ligtas sa peligro yung maging tunay at maisog na oposisyon. Subalit alam din naman ho ninyo, hindi naman po kailanman naging mura ang demokrasya, kinakailangan po ito'y paglaban. Kaya po tayo nagkakaroon ng diretsang ugnayan sa inyo upang tayo po'y magtulungan at hindi lamang ako, hindi lamang po kami sa hakbang ng maisog, hindi lamang po si Pangulong Duterte o si Vice President Inday Sara Duterte ang mga nagsasalita. Kailangan po natin ang tulong ng bawat Pilipino. Kay Fia Cervantes, paano po tayo makakasiguro na walang magiging dayaan sa darating na eleksyon? Wala pong kasiguruhan, Fia Cervantes. I am just trusting in you, my fellow Filipino, that you will go out and you will go out strong on election day and help me get a seat in the Senate to protect you. Yan, dun na lang po ako nakaasa at dun po ako nananalig. At maraming salamat din kay Deng Vilus Andresa, kay Lady Jean Maarat, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Ganon din kay anong pangalan nito? Edgar, mabilis lang at saka si Rini, maraming salamat sa iyo. At kay Nel, attorney, beneficiary po ako ng AKAP. Sabi nila, 5,000 ang AKAP. Ito, mabigat ito. Yung si Nel,
Ang sabi po nila 5,000 yung akap, pero 3K lang ang natanggap ko. Ito nga po, ito po ay bukod sa legalized vote buying, legalized hold up po itong akap. Ulitin ko, ang akap po kasi yung pitaka lang nilang kumakapal. Ang kumakapal dyan yung pitaka nung mga nagbibigay ng akap. Imagine niyo 5,000 ang tatanggapin mo lang 3,000. At ang masakit po, maraming kwento sa ibang probinsya, 5,000 ang pangako, 3,000 ang tatanggapin. At pagka nakuha mo na, may nag-aabang sa bandang dulo, opisyal ng gobyerno o kaya opisyal ng barangay, hihingan ka pa ng 500 or 1,000. Legal na po ang hold up. Kaya po dapat tigilan na itong ayuda. Wala pong patutunguhang mabuti itong ayuda. Ang kinakailangan natin, ito hindi ko maintindihan. Sanay naman po ang Pilipino magbanat ng buto. Bakit ginagawa natin itong mga tamad? Bakit ba ginagawa ninyong timawa ang mga Pilipino? Dahil nga yung sinasabing predatory governance, yung predatory style of government. Ibig sabihin, yung mahirap, kailangan habang buhay, mahirap na kayo. Yan ang ginagawa ng gobyerno ngayon. Yung mga salat sa kaalaman, kinakailangan mangmang kayo. Dahil ayaw nilang tatalino kayo. Ayaw nilang yayaman kayo, ayaw nilang uunlad ang buhay ninyo. Kung hindi, mamumulat kayo na linoloko lang tayo, binubudol lang tayo ng gobyernong ito. Si Pinggoy, paano po mag-volunteer sa campaign ninyo? Magsabi po kayo ng inyong suggestion doon po sa aking campaign na email. Welcome po iyon. Pinasusulat ko lamang o hindi ko lang memorize. Kay Diana Alagasi Resierdo, tama, mahirap gisingin ang gising na gising dahil sa droga. Yung SOCMED po, sundan po niyo yung SOCMED, mag-message po kayo sa aking mga social media platform at yung aking email po, ibibigay ko po sa inyo, pinalilista ko lamang ho. Kay Lynn Becomac, vote number 55, Attorney Vic Rodriguez, salamat po, number 55 po sa Senado, senador po ninyo, at kay Mentoral, iboboto kita, Attorney, salamat. Kay Diane Grafil, hi po Attorney Vic Rodriguez, ingat po from Israel. Kay Lydia Grazioli, Sir Vic, ingatan ka lagi ni Lord at ang mga mahal mo sa buhay. Ako po ay kampante at nananalig sa dakilang lumikha at hindi niya po ako pababayaan sapagkat hindi niya po ako pinabayaan ni minsan. Kay Ken EJ, number 1 ka sa amin sir from Davao City, mabuhay po kayo, huwag niyo pong pababayaan si Pangulong Duterte at si Mayor Baste Duterte at atin pong protektahan si Vice President Inday Sara Duterte. Bukod po sa pera, labanan po natin yung patuloy nilang pagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. At higit dyan, labanan po natin yung tangka nilang pagnanakaw sa posisyon ng Vice Presidente. Labanan po natin yung kanilang open and collective effort to steal, to rob us of our choice of Vice President. Labanan po natin yan. Let's push them back. Hindi pwedeng pasulong sila at tayo atras lamang ng atras. Wala pong mangyayari sa atin. Magkaisa po tayo. At kay Doris Okay Alcover, you have my family's vote. Laban lang po. Salamat. Kay Ann Maceda, connect at attorneyvicrodriguez.com. Yun po. Mag-connect po kayo, connect at attorneyvicrodriguez.com. Sa email po ito, yung nagtatanong kung paano po kayo maka-volunteer. Salamat po, kailangan ko talaga ng tulong ninyo at ang ating pong kampanya tumatakbo sa sheer volunteerism and it's essentially a people's campaign. My campaign is for you, my candidacy is for you bilang tunay at maisog na oposisyon. Labanan po natin ang pagnanakaw sa lahat ng antas ng gobyerno. Ulitin ko, hindi lamang pera ang kanilang ninanakaw. Hindi lamang po pera. Bilyong-bilyong pisong pera ang ninanakaw, pero bukod po dyan, nakaamba na po na nakawin nila ang pwesto ng Vice Presidente. Huwag po tayong pumayag. Higit po na mahalaga yung inyong boto, yung 32 milyong Pilipinong bumoto kay Inday Sara. Hindi po pwedeng lagyan ng halaga yung inyong sagradong mandato. Higit pa po sa pera yan. Bantayan po ninyo. Ipaglaban po ninyo. Manindigan po kayo. Magkaisa tayo. Mag-ingay kayo. Iparamdam ninyo, iparinig ang inyong tinig.
Kay Olivia Falconete, salamat sa iyong pagsubaybay. Kay ano po ang magiging remedy nung yung dinisqualify na kalaban? Si Nene, doon po sa 1st District ng Leyte. Linalabanan po ng abogado niya yung illegal na pagtanggal sa listahan ng qualified candidate doon sa 1st District po ng Leyte. So marami pong salamat at meron na po raw tayong 100,000 o 100,000 likes. Salamat po. Patuloy po kayong mag-like, share, and subscribe sa lahat ng ating pahina. At we support you, Attorney Vic Rodriguez. Salamat po kay Nanette, salamat at sa iyong pagsubaybay. Kay Julie Gary, good afternoon, Attorney. Marami pong salamat. Kay Elisa Banawa, hahabulin po natin. Hahabulin natin lahat na nagnakaw sa gobyerno bilang senador ninyo. So ito po muli ang ating live. Maraming salamat. At bukas po uli, magsama-sama tayo dito sa aking mga pahina. At mahal ka namin dito sa Japan. Mahal ko rin po kayo. Mahal ko po ang Pilipino. Mahal ko po ang Pilipinas. Subalit, ulitin ko, na hindi ko po kakayanin ito. Nang kami lang, ako lang, hakbang ng maisog lamang, si Pangulong Duterte lamang, o si Vice President Inday Sara lamang. Kinakailangan ko po ang tulong ninyo. Inyong mga kamag-anak, inyong mga kaklase, inyong mga kaskwela, inyong mga kapitbahay, lahat po ng Pilipino sa amang bahagi ng mundo, nakikiusap po ako na sana ay tulungan po ninyo ako mangampanya at ipakilala po ninyo ako sa lahat ng inyong kaibigan, lahat ng inyong mga kamag-anak. At ngayon pong 2025, siguraduhin na po natin na posible ang pagbabago pag kayo po ay naghatid ng bago sa Senado, number 55, Vic Rodriguez. Maraming po salamat, magandang hapon at mag-ingat po lahat ng pauwi na sa trabaho at yung magtatrabaho pa lamang, mag-iingat po kayo. Bukas po ulit, magkita-kita tayo.